subhanallah, very simple lang ito. Kung mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sundod natin ang sunod, ang utos niya. So alhamdulillah mga kapatid, kasama natin ngayon si Sheikh Amrullah upang pag-usapan natin ang isa sa mga napapanahong issue, yung mga gumagawa ng bid'ah. Yung iba, advance pa eh. Yung iba nagdiwang na, no? Nag-advance pa. Oo. At saka ang kuhan ko dito sa Amrullah, pag-usapan natin siyempre yung Maulidun Nabi. Ang tanong dito, kasi sila nagpapahintulot yung iba, nasabi nila ito daw ay pinahintulutan kasi hindi daw nila pinapasok sa ibadah. Di ba buhay natin, puros lahat pagsamba? Kaya nga, yun ang tanong eh. Kung hindi mo, meron ako nabasa dito eh. Ang definition niya sa ang definition nila sa bid'ah ay kinakailangan daw may dalil. Dalil. Teka lang, medyo naghang yung ko doon eh, yung utak ko sa tanong sa definition nila. Kasi kung ang bid'ah kailangan ng dalil, ibig sabihin sa panahon pa ng propeta sinasabi niya, ito ay bid'ah, ibig sabihin may dalil. Ang bid'ah po hindi po tayo ang pag sinabi mong bid'ah walang dalil. Kung ikaw naman na magsasabi na ito ay hindi bid'ah, ikaw magbibigay ng dalil na yan ay hindi bid'ah. Hindi yung kami ang tatanungin kasi mga kapatid, kaya po namin sinabi na bid'ah kasi wala pong dalil. Bakit mo kami tatanungin? Sabihin, pag walang dalil, wag mong gagawin. O sasagutin natin isa-isa yung dalil nila na ang propeta sallallahu alaihi wasallam daw ay ipinanganak sa araw ng Monday. Kasi ay ipinanganak sa araw ng Monday ay nag-fasting siya. Okay. Sa kanila naman sinelebrate nila 'yon. Hindi ba pagsalungat yung si Amrullah, ang propeta nag-fasting? Sila nag-enjoy kumain. Ang propeta nag-fasting sa araw na 'yon. Salungat 'yon kasi sabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-fasting sa araw ng kanyang kapanganakan Talagang susundin mo yung propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ka mag-celebrate. Magfa-fasting ka. Nagsabi nila sa araw doon ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos pangalawa, hindi naman natin pwedeng gawin yun kasi kaya nga tayo naghanap ng dalil kasi meron sila mga dalil na hindi daw matatawag na bid'ah kasi daw ang ginagawa daw nila sa araw na yan ay nagbabasa sila ng Quran, nagdidikir, kahit ano daw programa. Ngayon kung magbibigay ka ng particular na araw na itong araw na to ay sunnah na magbasa ng Quran, magsalawat sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kailangan mo ng dalil. Kasi hindi ka naman pwede magbigay ng particular na araw sa isang uri ng pagsamba maliban may dalil. Hindi mo pwede sabihin na ang gabi nito ay mainam na magtahajjud. Correct. Hindi ka pwede magsabi sa Amrullah na ang araw na to pinakamayin na mag-fasting. O ang araw na to pinakamayin na magbasa ng Quran. Kasi kung sasabihin mo yan, kailangan namin ng dalil. Kasi sa araw ng Eid, ang pinakamainam daw na gawin, magbasa ng Quran. Magsalawat sa propeta. Ibada yun kailangan ng dalil. Yung mga nagsasabi din na kailangan ng dalil, kasi alam naman natin ang ating reliyong Islam, meron itong mga kailangan natin ng basihan, kailangan natin ng dalil sa pagsamba, sa pagpapaharam ng mga ibang bagay, sa mga bid'ah. Ngayon, ang punto nila yung dalil. Okay, so ano po ba ang dalil? Minsan pwede natin sabing dalil akli. Dalilil akli, yung tamang pag-iisip natin, bukod pa sa bukod pa sa mga hadith ng propeta, mayroon ba tayong matatagpuan na nasabi ni Propeta Muhammad o di kaya sa kanyang kapanganakan o di kaya sa buong buhay niya? Namatay naman siya 63 years old, di ba? Ano kaya sa buong buhay niya nung naging ganap na siyang propeta, noong siya ay nabubuhay, nagdiwang ba siya ng kanyang kaarawan? Wala. Okay. So hindi siya nagdiwang, so ibig sabihin hindi natin dapat ipagdiwang. Pangalawa, namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kailanman ipinag-utos niya o mismo ang kanyang mga kasamahan. Si Abu Bakar, si Umar, si Usman, si Ali, waladi ba'dahum, lahat sila. So lahat ng mga yaon, hindi nila napagbatid na ito ay itinuro ni propeta o sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil unang-una, ito ay wala sa paturuan ng propeta at wala ito tayong dapat gawin. Nandoon tayo sa punto na sinasabi natin na pwedeng magbasa ng Quran. Pero ang pinakapunto, bakit ginagawa mong specific na doon ka lang magbabasa sa mga araw na yon, sa mga gabi na yon, di ba? Kasi pagtataksis ng isang uri ng pagsamba sa particular na araw, bid'ah yun. Hindi ko pwede magtaksis Okay. Ang sabi kanina ng sheikh namin kanina, tinanong ko pagpatungkol dyan, sabi niya, kung halimbawa ang imam o kahit sino sa atin ngayon sa mga araw na ito
ikwento niya ang talambuhay ni propeta sa masjid o sa madrasa, sa isang mga seminar, walang problema. Kasi, siyempre, yung mga karamihan tao, wala silang alam patungkol sa propeta, kapanganakan niya, buhay niya, at ito kasama ito sa kalaman. Pero ang mahirap at ang punto rito, yung pagtaksismo, at pangalawa, yung ginagawa ng iba na nagsasayawan, nagkakainan, nagtatambol, nagpapatunog, nagiiyakan, yung iba, siniselebrate nila. Yung punto na sinabi mo kanina, na ang propeta sinelebrate naman niya kasi makikita natin siya ay nag-ayuno. Okay, ano po ba ang pag-ayuno? Ang pag-ayuno ay uri ng pagsamba sa Allah. At hindi mo pwedeng sabihin na ito ay selebrasyon kasi ang alam natin sa selebrasyon ay kumakain tayo. May mga handaan, may kasiyahan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-fasting lang yun. So, bakit natin papahirapan ang ating sarili sa mga bagay na hindi ginawa ng propeta? Kung mahal natin ang propeta, sapat na nasundin natin ang ginawa niya at utos niya. Kasi kabilang doon sa pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam yung pag-celebrate. Ang dalil nila, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidhalika falyafrah. Dalika khairum mimma yajma'un. Ang ibig daw sabihin ng aya na to ay sa kapanganakan ng propeta. Kapanganakan ng propeta? Anong tafsir? Ang tanong ko, saan sa tafsir ni Tabari? Tafsir ni Imam Al-Qurtubi? Tafsir ni Ibn Kathir? Tinafsir ba nila na ang tinutukoy dito sa aya na to ay kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang tinutukoy po sa aya, unang-una, ang aya na to ay binabasa sa mga kufar. Bihin mo sa pamagitan ng Islam at sa pamagitan ng Quran na ginabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan sila dapat magsaya. Correct. Sabi sa tafsir na ang tinutukoy sa aya na to ay ang pagpanganak sa propeta. At minsan, kung sasabihin natin pagsiselebrate, taliwas. Alam mo siya kung bakit hindi taliwas. Kasi ang pagiging taliwas niya, namatay si propeta sallallahu alaihi wasallam bi ijma'il ulama yaumul ithnain. Namatay siya yaumul ithnain, ithna ashar. Tapos sa Shahr Rabiul Awal. So ibig sabihin, namatay si propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaisa ng mga pantas sa araw ng Yaumul Ithnain, sa Ithna Ashar ng Rabiul Awal. Kung ito ang pagsiselebrate ninyo, taliwas ito kasi namatay ang propeta sa araw na ito, tapos parang siniselebrate nyo nakapanganakan niya. Yung hatulan yung puso namin kasi hindi naman namin siniselebrate yung kamatayan niya Ang siniselebrate namin yung kapanganakan niya. Anong masasabi mo doon? Ang sa atin lang naman is, ang Islam is only to convey the message. Ang sa atin lang, wamaalay na ilal balagul mubin. Hindi kami naghuhusga. Hindi namin alam na anong nasa puso nyo. Bawat na puso ng bawat isa lang nakakaalam niyan. Tanging ang Allah, ang punto doon, yung pagdiriwang ninyo na ito ay kailanman hindi ginawa ng propeta. Sabi nyo, anong masama? Magpapakain, magsiselebrate, ganyan. Sadaka daw, Magsadaka. Bakit kasi ginagawa sa araw na yan? Kasi parang ito ay pagpapatasabulil kufar. Tasabuli haulae katulad ng mga Kristiyano na ipinagdiriwang nila si Isa na si Jesucristo sa 25. Mahal din nila yun. So, dahil sa pagmamahal na yun, ito ba ay ang tanong, hindi nga ito pinag-utos din ni Isa na i-celebrate yung birthday ko, yan gumawa lang ito mga disipulo niya So ngayon tayo, bakit natin gagawin yun? Parang ito pagpapalihin tulad na katulad sa kanya. Very simple. Pangalawa, tignan natin sa history, kailan ba at sino nagpasimula dito sa pagdiriwang ng birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Lumabas lang ito. Hindi daw nagpasimulo ang Fatimiyya. Sa panahon pa daw ng propeta nag-start. Na ano daw dalil? Ito ang sabi ni Sheikh Bimbas, si Sheikh Albani, Ibrahim, Ali Sheikh, anong ang sinabi nila dito? Bid'ah talaga ito. Kasi ano ba ang bid'ah? Shay'un alladhi ibtada'a bihi wa lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashra'uhu. Bagay na ito ay pabago sa relihiyon na hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang buhay natin dito sa mundo, hatta yakun ashal yani indahum hiya ta'abbud lillah bima lam yasra'uhu Allah wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adawa, very good. Hindi ito ipinahintulutan ng Islam, hindi pinahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos bakit natin ito gagawin? 'Di ba? Pag-aaksaya ng panahon, pag-aaksaya ng pera at papabago sa relihiyon at hindi ko alam bakit nila ginagawa 'yun. Nagpasimula daw dito sa Daulat Fatimiyya si Al-Hakim Arbil at siya ay si Al-Malik Al-Muzaffar bin Sa'id Al-Kawkari na ito ay sa Shimalul Iraq. Siya yung nagpasimula doon. Tapos sumunod na itong mga sa Egypt, sumunod na itong mga iba dito. Alam mo, subhanallah, very simple lang ito. Kung mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sundod natin ang utos niya.